In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alehem. Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Martes ng ika-13 linggo sa karaniwang panahon at paggunita sa mga unang martir ng banal na sambayanan ng Diyos sa Roma. Sa aking pagninilay, ang tumatak sa akin ay ang katotohanan kahit kasama ng mga alagad si Jesus sa bangka, dumating pa rin ang malakas na unos. Ibig sabihin, ang pagiging malapit kay Kristo ay hindi garantiya na wala ng problema. Ngunit ito ang garantiya. Hindi niya tayo pababayaan sa gitna ng unos. Marami sa atin ang parang mga alagad. Kapag maayos ang buhay, malakas ang amen. Pero kapag dumating ang problema, nagkasakit, nawala ng trabaho, nagkaproblema sa pamilya, o nasubok ang pananampalataya, agad tayong natatakot at nagtatanong, Lord, nasaan ka? Ang totoo, hindi nawawala si Jesus. Baka tayo ang unang nawawala ng tiwala. Sabi ni Jesus, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Hindi niya sinabing wala silang pananampalataya. Maliit lang. Kaya inaanyayahan tayong palakihin ang ating tiwala sa Kanya. Inaanyayahan ako ng salita ng Diyos na huwag mawalan ng pag-asa kapag may pagsubok. Na magdasal muna bago magpanik. Na magtiwala sa Diyos kahit hindi ko agad nakikita ang solusyon. Na manatiling tapat sa misa, panalangin, kumpisal, at pagtanggap sa banal na Eucharistia kahit mahirap ang buhay. Sa panahon ngayon,
Marami ang gustong kontrolin ang lahat. Pero ang Kristiyano ay marunong ding magsabi, Lord, ikaw ang bahala. Halimbawa, kapag bumagal ang internet, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Pero kapag isang linggo nang hindi nakapagdasal, okay lang, bukas na lang ulit. Mas mabilis pa tayong mataranta sa walang wifi kaysa kawalan ng koneksyon sa Diyos. Kapag low battery ang cellphone, nasaan ang charger? Pero kapag low battery na ang pananampalataya, mamaya na ako magsisimba. Busy pa ang cellphone. Araw-araw natin charge. Pero ang kaluluwa natin, minsan nakakalimutan nating i-charge sa panalangin at mga sakramento. Kapag may kunting lagnat, search agad sa Google. Kapag may kasalanan, ayoko munang magkumpisal. Nakakahiya. Mas mabuting lumapit agad sa divine physician kaysa hintayin lumala ang sakit ng kaluluwa. Bilang mga Romano Katoliko, manatili tayong nakaugat kay Kristo sa pamamagitan ng pananatiling tapat sa banal na mesa tuwing linggo at mga araw ng obligasyon. Madalas na pagtanggap ng sakramento ng kumpisal at banal na komunyon. Araw-araw na pagbabasa ng salita ng Diyos, pagdarasal ng Santo Rosario kasama ang pamilya, pagmamahal at pagpapatawad kahit mahirap, pananatiling tapat sa simbahang itinatag ni Kristo kahit maraming tukso at maling aral sa mundo. Ang unos ay dumarating at lumilipas. Ngunit ang presensya ni Kristo ay nanatili magpakailanman. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ikaw ang may kapangyarihan sa hangin at dagat. Ikaw rin ang may kapangyarihan sa lahat ng unos ng aming buhay. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang sa gitna ng takot, pag-alaala at pagsubok ay patuloy kaming magtiwala sa iyo. Ipinapanalangin namin ang kagalingan ng lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal, mental at espiritual. Hipuin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Lalo naming idinadalangin ang agarang pagyaling ni na Monsignor Ismael, Padre Lorenzo Butz, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Josefina, Elvera, Cecilio, Reggie, at Mary Ann. Pati na ang aming buong pamilya. Lahat ng nakabasa, nakikinig, at nanunood ng pagninilay na ito na may anumang karamdaman. Pagpalain mo ang lahat ng mga pari, mga relihiyoso at relihiyosa,
Patuloy mong gabayan ang aming mahal na Santo Papa Pope Leo XIV, ang lahat ng obispo, ang aming kura, paroko, dayusisan, administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at ang lahat ng mga lingkod ng simbahan. Gabayan mo rin ang pamalaan ng Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr., ang Senado, ang Kongreso, ang aming gobernador, ang aming mayor, upang manaig ang katotohanan, katarungan, at pagmamahal sa bayan. Iniaalay rin namin sa iyong walang hanggang awa ang mga kaluluwa ni na Pope Francis, Janet, Hiram, Padre Cesar, Ami, at lahat ng aming mga yumao. Pagkalooban mo sila na walang hanggang kapahingaan sa iyong kaharian. Sa pamamagitan ng makapangyarihang pamamagitan ng mahal na Berheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, sakuna, digmaan, sakit, kasalanan, tukso, at sa anumang makapangpahiwalay sa amin sa iyong pag-ibig. Turuan mo kaming huwag matakot sapagkat ikaw ang kasama namin sa bawat paglalakbay ng buhay. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!